Kita nyo naman. Yun no? Hi guys, welcome back again to my vlog, and for this video, papakita ko sa inyo paano nga ba yung pag-flip ng mga block dito sa shipbuilding. Ito ang isang block na to tapos na namin ginawa at ilalagay na to sa pinakabarko. At ang tawag dun sa proseso na yun is tosai o yung tinatawag na loading. Kapag kasi natapos ang isang block dito sa may baba, ilalagay na nila o ipapatong na nila sa pinakaginagawang barko. Tulad nitong binubuhat ng crane. Pagkatapos nga namin na mag-load, dinutusan ako ng senior ko na may kailangan daw akong kunin dito sa may soko or storage. Kapag ganito na, medyo kailangan talagang bilisan, lalo na kung kailangan na talaga yung mga gamit na gagamitin. Wala dito sa may warehouse, kitang-kita yung mga nagawa na barko. Sa may right side naman yung kugumi, yung tinatawag na assembly. At paglabas mo nga mismo ng company, bubungod sa iyo yung puno ng sakura. Natubo na nga pala to ng mga dahon. Ibig sabihin nito ay patapos na yung season ng sakura. Pagkatapos kasi ng bulaklak, ito magpapalit na siya ng dahon. Ito yung udyat na papasok na yung summer. Kaya ako nagbabalaka dito na pumunta dito sa Japan at gusto mo makita ang sakura. Kung gusto mo nga pala maabutan ang sakura, pumasok or mag-travel ka dito sa Japan ng last week of March hanggang sa first week or second week ng April. Ito kasi yung season na full bloom yung sakura. At ito naman binibidyoan ko na to, ito yung mismo labas na ng company. Medyo na late nga na mag-bloom to mga to, pero napakaganda talagang pagmasdan. Karamihan nga pala sa puno ng sakura ay nagkalaglagan na yung mga bulaklak. Pero may mailan-ilan pa rin ng mga puno ng sakura na full bloom pa rin hanggang ngayon. Medyo relaxing nga talaga ang panahon na to kasi agaw siya ng lamig at agaw siya ng init. Kapag umaga at gabi, medyo malamig talaga. Pero kapag tanghali, dyan na medyo mainit-init na. At dahil sa city namin dito sa Fukuoka ay may pagawa ng barko, kaya naman may gantong napakalaking elisin ng barko. Ito pa, napakaganda talaga ng bulaklak ng sakura. At kung gusto mo naman na maglakad-lakad at gusto mo mag-relax, dito ka lang sa area na to, talaga marirelax ka. Dito nga pala tanaw yung pinaka-company namin. Ay, yung kulay pula na yun yung ginagawa namin na barko. At dito sa labas ng company namin, marami talaga yung mga fishing boat. Hindi lang yung pwede ka rin na mag-jogging dito. May mga time kasi ako, lalo na kapag wala akong trabaho, dito ako nag-jogging at dito rin na rin ako nagre-relax. Naku, kapag kaganto naman talaga ang tanawin, panigurado talaga na ikaw yung marirelax. Kaya kapag umaga, kapag papasukan ng trabaho, marami yung mga nag-jogging dito. At kapag naman ikaw ay pauwi, may mga makakasalubong ka na kasama kanilang mga aso. Bukod sa maluwang, hindi talaga crowded at hindi ganun karami yung mga naninirahan dito. Kahit na nga city itong tirahan namin, hindi talaga crowded. At pagkatapos na nga ng lunch, ito na ang pinakatrabaho. Meron ulit kami isisetin o yung tinatawag na lifting of block. Ibig sabihin nun, ayos na o ipoforma na yung mga block bago pa ito ipatong o ilagay sa pinakabarko. Dito pa lang kasi sa babae, inaayos na yung posisyon ng pinaka-block bago pa ito ilagay sa barko. Bukod nga naman sa mas mabilis yung paraan na yun, mas nakikita nung nakikrane at saka nung nasa baba kung paano yung magiging posisyon ng pinaka-block kapag ipapatong na ito sa pinakabarko. Diba? Ulit-ulit na lang yung sinasabi ko. At pagkatapos nga ng 20 minutes, ito na i-flip na yung pinaka-block. Dalawang crane nga pala yung nagtutulungan dito kasi kung isang crane lang hindi gagamitin ay hindi talaga ubra kapag i-flip na yung pinaka-block. Medyo mapanganib lang talaga ito kaya kailangan talaga na umiwas. Hindi lang basta iwas, kailangan mo talaga na tingnan yung kung ano yung kayang habutan ng barko. Kasi kapag nalaglag yan, hindi mo alam kung hanggang saan siya babagsak. Pero so far, so good naman. Wala pa naman ako na-experience na may nalaglag na block. Responsibility talaga ito ng mga crane staff kapag ito ay nalaglag. Kaya kailangan talaga nila na maayos ng communication. At ganito nga pala kalalaki yung mga crane na ginagamit. Salamat nga pala sa panonood. Yun lang.